What's up guys? Today, hayaan nyo akong i-share sa inyo yung experience namin pag-enroll kay Summer. We're a Filipino family nga pala dito sa Japan and first time ni Summer na pumasok na ng kindergarten and ito na nga, enrollment na. So that is Takahashi isang vice principal ng school na napakalapit lang sa amin. Chine-check niya yung mga requirements. Ang bait nila, promise. Tinanong na rin nila kami kung may allergy sa pagkain sa Summer kasi pinakita na yung meal plan ni Summer for the whole school year and sabi namin may allergy si Summer sa itlog and in-advise kami magpa-check up sa doktor para mapalitan yung meal plan ni Summer yung itlog. Sa sunny side up lang naman, in-advise na lang kami na magdala ng substitute na pagkain. Nagsukat na rin ng uniform si Summer, yan yung gagamitin niya. Smack pala ang tawag dyan. Okay na yung 20? Tinuro na rin sa amin yung lagay ng sapatos ni Summer. Pinagdadala kami ng 3 sapatos kasi iba yung pangpasok, yung sa loob ng classroom, and yung pang playground. Isang ganito daw, like this. Isang ganito. Tapos isang wrapper shoes. Sus, Ginoo, kailangan bumili 3 sapatos si Summer. Kaya excited siya dun sa playground. Before kami umuwi, tinuro na rin yung magiging classroom ni Summer. Arigato gozaimashita. On our way out, tinuro na rin ni Takahashi sang kung paano mag-lock ng pinto kasi nga para hindi basta-basta makakalabas yung mga bata. Alam naman natin na particular ang mga Japanese sa safety and security, lalo na ng mga bata. Tinuro na rin sa amin kung saan papasok yung sasakyan and lalabas kasi alam mo naman, disiplinado dito. Isang labasan, isa lang ang pasukan, hindi kung saan sa disiplina ba? And after a week, eto na nga, opening ceremony na ni Summer. Na talaga naman. Hey! And sa labas, pagdating namin doon sa labas, picture, syempre, napilita si Lloyd Boy na mag-Amerikana. Ganun din naman yung mga ibang families ng mga Nihonjin o yung mga Japanese. Nakapangdiinan din. And take note, kami lang ang Pinoy dyan. Nag-iisang gaijin. And pumasok na nga kami sa loob. Ayan, kailangan magpalit ng pangloob na sapatos. Kami rin, pinagdala rin kami ng tsinelas na pangloob kasi alam mo naman, Japanese culture, napakahigpit talaga pagdating sa kalinisan. Ayan, medyo maulan that time. Papasok na kami doon sa classroom ni Summer and ibibigay na nga yung mga papeles and yung mga crayons ni Summer. Hindi nyo lang alam mga kaibigan kung gaano ako ninenervyos dyan. Kasi nervyos pa ako kay Summer. Si Summer excited. Ayun na nga, binigay na nga yung crayons. And hintay-hintay kami dyan. One thing na napansin ko talaga, napaka-strict sa time talaga ng mga Japanese. Pag sabing 9, start na ng 9. Ayan, hintayan na dyan. 9 to 9:20, hintayan ng mga magulang dyan. Pwede yata. And after 9:20, diretso na nga kami sa second floor para doon sa mismong opening ceremony. Yan, napakaganda ng facility nila and lahat ng mga magulang nandiyan. Hindi ako pa rin makapaniwala. It feels so surreal na opening ceremony na ng anak ko. Hindi pa familiar si Summer kay Anpan man pero eventually makikilala niya rin yun. May nagsalita rin na family na may anak na diabetic and in-explain niya sa pagkakaintindi ko yung mga about sa school, pagpasok ng bata and yung mga benefits, ganun. At ito pa malupit, yan, kahit sobrang daming mga parents and mga kids, napaka-organized ng paglabas. Yung first half muna sa left yung pinababa. Ay naku talaga ang Japan, napaka-organized. Kaya yun yung isa sa mga nilulook forward ko na kalalakayan ni Summer yung Japanese education, yung napaka-particular nila sa discipline talaga. At pagbaba namin, may meeting yung mga mommies, naiwan yung mga kids kasama ng mga tatay nila, inipon sa isang room. Sobrang medyo awkward lang kasi puro tatay, hindi mga nagpapansinan, yung iba lang. Kaya naiwan na mag-play sila. Si Summer man, laro-laro lang. Good job, Summer, sabi niya. Ayan, tapos na yung program. Pauwi na kaming 3. And, yun. Kung yung ibang mga bata, pag first day ng school,
Doon yung kurong. Nag-iiyak, ayaw magpaiwan. Yung anak namin, ayaw nang sumama sa amin. Thanks for watching guys. Till next time. Bye-bye.